Inabot mo? Hindi. Doon po. Ayan. Sa dagat, ma'am. Ayan. Hello mga katropa, good afternoon. Yan, so live po tayo ngayon dito sa may Barangay Bukal Norte, Dinapigue, Isabela. At actual nga po nating sinasaksihan itong pagsasagawa ng Combined Arms Brigade exercise ng 502nd Infantry Liberator Brigade, 77th Infantry Don't Dare Battalion. Kasama yung kanilang iba pang unit, mga katropa, ano. Mamaya baka may magsilutan ng isda doon kasi walang nang isda kagabi. Eh, dalawa pa po. Oh my God. Ayan, bumalik na ulit. Hi, good afternoon. Ayan, ano Sir Jimmy? Yes po mga katropa, nagkaroon na po tayo ng dalawang test fire ng 105 howitzer kung saan po ay ang target po nito ay tubig. Ito po ay 6 kilometers away from our place. Dito po sa area namin. Magpupunta pa yun ng dalawa para sa station. Yung isa, 5 meters na lang eh. Ito mga katropa ay isinasagawa po no, ng ating pong kasundaluhan para mapaghandaan syempre no, yung posibleng mangyari in case na may gera, di ba? And noong August 14, mga katropa, ay una nang nagkaroon ng rehearsal ang kasundaluhan doon sa himpilan ng brigade sa 502nd Infantry Brigade sa Etchag, Isabela para matukoy yung mga posibleng problema na kanilang pagbubutihin ngayon, mga katropa, ano. Ayan, so ito, tunghayan po natin mga katropa ang ikatlong gamit yung kanyon. Pagputok po ng ating 105 howitzer, ang target po nito ay nasa dagat. Nakadalawa na nga pong paunang test fire. At yun nga mga katropa, malapit po doon yung target. So ang spotter po natin ay gumagamit po ng drone para po makita kung ano po ang nangyayari doon sa target. Sa ngayon po ay na 5 meters away na lang po doon sa target at magkakaroon pa po ng adjustment itong ating mga spotters. Ayan, abangan po natin mga katropa. Medyo magtatakip po tayo ng tenga mga katropa. Medyo malakas po yung yung putok nitong ating kanyon, itong 105 howitzer. So yan po mga katropa, no, yung nakikita nyo, itong dalawa. Oo. So anong ginamit doon, Sir Jimmy? 105 howitzer. Ay yung may mga takip siya. May camouflage po sila. Camouflage. Naka-camouflage po sila kasi para po hindi sila agad ma-detect ng mga kalaban. And para po sa information ng ating mga katropa, ito po ay nasa lupa. Wala po tayo sa tabing dagat. Although yung ating target ay nandun po sa tubig, sa dagat. Gaano ulit kalayo? 6 kilometers away po tayo dun sa target.
Ayan, abangan niyo po katropa, ready ano na po ito. Puputok na ulit. Ano mang oras po ito. Ito pong ginagawa ngayon mga katropa ay test fire pa lang at mamaya pa po yung mga scenarios na gagawin po nitong ating kasandaluhan ng itong Philippine Army, itong 77 Infantry Battalion. Anong masasabi mo sa ginawang Ayan. Ayan mga katropa, pumutok na po yung pangatlong bala ng ating So, going 1OP. there. Oh. Doon po sa kabila, dyan, ay dagat na po yan, mga katropa. No? So, pinapangunahan po ito ng Brigade Commander ng 502, si Brigadier General Roderick Paralag. So, dito yung monitor, mga katropa, ano, makikita natin. Okay. And nandito rin si Mayor ng Dinapige and Vice Mayor kasama yung mga Sangguniang Bayan member. Hindi natin nakita. Okay, so balik natin doon. Jax, meron, mahirap. Malaki para mapano nila. Mayroon na mas malaking team. Share nga natin. So, ang data. Hindi, walang signal. Nakai. Ayan, sa mga viewers po natin, good afternoon ulit. So, ito po ay live mismo dito sa may Barangay Bukal Norte, bayan ng Dinapige, Isabela. May mga taga Dinapige ba dito? Yan, paki-share naman po mga katropa, no, itong live po natin. Ang problema, Doon na lang sila sir sa line of sight. Doon na lang sila sir sa shoreline sir. Anything, Sir Jim? Sa shoreline. Pero sa kung saan pwede na yun. Airstrip. Hindi, lagyan na lang natin sa palaban mo lang. Dito ang nag-target na yun. Ano na? Masasabi mo? Pa naman. Wala tayo. Kaya sasabi ko pa. Ano na, Hindi mo interview. may isa pa. Interview na natin. Si Lucy sa Mayor. Mas tao na. Huwag na mo ako yung Yan naman. si Busy tapos si Mayor. Oo. Ayan ulit. Ayan. Ayun po ang fourth Hindi mo makikita. trial. Ayan. Ito po mga katropa, umaabot po ng mga 10 seconds.
more or less bago po bumagsak dun sa tubig. At monitor po natin kung yung target po ay mahihit na this time. So, chinecheck. So, based doon sa na-monitor nila, malapit lang sa target. Hindi na puruhan. Pero mga katropa, kahit po hindi ito na direct hit, ay ito po ay 50 meters po ang radius. Kaya po, abot pa din. Maaabot pa din. At kung yun po ay barko, ay baka po sakaling tinamaan. Anyways, ito po ay mga test fire. Yes, sir. Kung barko ay tatamaan pa yun, mga katropa. And dyan nga po, natapos na po yung ating apat Test fire. na test fire ng pagkanyo ng 105 po. Yung gamit po na pumuputok po na napapakinig yung mga katropa ay yung 105 howitzer. Ito po yung kanyon. At aabangan po natin ngayon yung mga scenarios po na gagawin itong 77 Infantry Battalion. Busy yung mga tao na. Oh, yung mga reaction nila. Yung civilian lang. Ngayon. Pwede man. Yung cadets. Combined Arms Brigade exercise. Nag-interview na tayo ng recorded na civilian. Ganyan pa yun. Pero mag-interview tayo ng recorded na civilian. Mag-change material. Recorded. Hindi mo na kayo. Ayun, nasa record. 10 to 15 po yan, sir. Saan yung mga civilian dito? Pwede siguro. Kasi sa San Mariano, TV natin eh. Doon lang po, atagal mo kayo. Sa mga tao. Siyempre, kahit short lang. Ah, Short lang sa civilian. civilian. Ayun, siguro yung sombrero. Tara, puntahan natin. Yan, mag-interview tayo mga tao. Ganyan yung mga, tas pero mga separate mo. Recorded para for posting. Okay na yan. Mag-start. Battery lang, hindi lumilipad. Tara, mag-ano ba? Hello po. Hello sir, good afternoon. Naimbag nga malam. Sir, ano ti reaction niyo mo dito'y mangyari nga capex dito'y? Reaction lang. Ayan. Kayo po ma'am. Ayan si Sir. Hi Sir, good afternoon. Oo, ambush interview po tayo ngayon. Sir, from XFM radio station sa Santiago City. So Sir,
gusto lang din po namin malaman yung reaction po ninyo dito ho sa sinasagawa po ngayon na military exercise ng ating po mga kasundaluhan po, sir. Ito hong Combined Arms Brigade exercise ho. Maganda po yan. Habang maaga, may preparation na ganito para just in case na handa tayo sa Correct. Sa huli na tayong kumilos. First time po ito sa inyo pong bayan. Suportado po Joy yung ating mga kasunduluhan regarding po sa mga bagay na ito sa ginagawa po nila ngayon. Ay siyempre naman dahil nagsiservisyo sila para sa sambayan ng Pilipinas. Opo. Sa amin na talagang police court naman kami dahil kami naman ang ipinaglalaban nila. Maliban lang kung gagamitin nila sa civilian yung kanilang kapangyarihan na siyempre ano rin kami, umiwas din kami. Opo. Sa LGU po kayo, sir? Yes, ma'am. Okay. Thank you, sir. So, prepare po ulit sila mga katropa para sa aktual na senaryo. Oo. Ayan. Sir, iikon sa ibang kwan kung may pwede mo. Sa BFC, ganun sa ba? Yan, si sir, nagpapasalamat. Yung debut na ng record, hawakan na lang. Para mas malapit. Tawagan mo lang. Yung stone, tapos mag-separate ng interview ng record para sa habang pwede si Zepang umalik yung Pwede naman. Hindi na tayo magbalag. Pagkakol na yan. itong gagamitin ko ng pang Ituloy ito, ma'am. hawakan mo yung hawak Okay, okay. Okay. para hindi nakalimutan. Kunin ko yung mic. Tanggalin na lang. Sige ma'am, ako na kukuha ng mic. Pero magulo kasi kung walang stand. I-ano lang to. Tanggalin lang. Parang hindi siya Oo, ganyan. Okay na yun. Para pag ano di... Sana si Sir G. Ha? Oo. Marami pang viewers. Hmm? Bakit? Asa si Sir Jimmy? Ha? Baka, ayun. Eh, nandyan o yung mic. Panis, dito rin na. Nandyan o sa may table. Ay, ay yung mic na boya? Yung pang Hindi, baka ipit. malobad. Baka malobad kasi ito pag ginamit ko ng ginamit ko. Hindi, okay na yan kasi mas malapit naman ang gagawin mo. Malakas na yan, audible Correct. na yan. Kahit walang mic. Oh, maghanap na tayo ng target. Pwede naman interview. Interview ko na. Reaction lang na niya may bagayo ko. Na, sabihin niyo. Okay, sige kami din ha. Ganda ko mo. Si SK. 1,000? Oo. Ayun to, SK sticker man to, SK sticker. Ayan. Ano na ganito? Dahil lapit ka dito. Ito tayo yung medyo ano. Iba bang anatik sa putok naman ko. Tindra ka pa yan. Ikaw kumano.
Ay, ikon mo na. Ay, dito. Dito na lang po. Dito na lang po, sir. Yung mag-interview. Hindi nga pwede yan. Hindi nga, isa yun. Hindi mo na ba i-record yan? Hindi, separate yung mga. Kasi nga kailangan ko ng stand. Interview mo na lang siya dyan ng ganyan lang na live. Good afternoon, sir. Sir, ano pong pangalan po at ano pong designation natin dito, sir? Dominic. Kayo ang? Uy, ayan. Good afternoon po, sir. Ayan. So, live po tayo sa aming Facebook page, XFM Santiago po, SK. So, sir, ano pong reaction po ninyo dito sa sinasagawa ngayon na Combined Arms Brigade exercise dito mismo sa inyong barangay sa May Dinapigi? Maganda naman po exercise ng mga ating armihan. Tsaka makontrol ang kapunan ng mga tao dito, mga tahimigan kung may papasok man na hindi maganda na kung sa ating bayan. Yes, sir. Oo. So, ano naman po yung ina-expect ninyo na magiging impact nito sa mga kabataan dito sa inyong lugar? Oo. Maganda rin siguro nun kasi para makuha din sila Mm-mm. ng kabataan na hindi papasok sa mga kumbaga sa mga kalaban ng gobyerno. Oo. Para makikita nila na maganda. Tsaka Mm-mm. kuha din siguro kung sa mga kabataan. Oo. Oo. Kumusta po bang Barangay Bukal Norte sa ngayon, sir? Ayos naman. Kuha din naman ang mga tao. Okay. Sinabi nila na may ganitong magaganap. Excited din sila na Witness. witness Makita. yung pangyayari. Pero sumasang-ayon po kayo, pabor na pabor po kayo dito sa ginagawa natin ng mga kasundalian sa ngayon. Yes po sir. Eh, paano po yun? Kagabi po, halos wala nang hindi na pinapayagang mga isda sa, yun po, sa dagat na sa kupa ng Dinapigi. Paano po ang, ano po ang naging reaction naman ng mga tao dito na ng mga apektuhan? Siguro sir, hindi man sila sila kagabi, pero ayos din yun kasi kung ginagawa ng ating karamihan ay para naman sa ating mga tao dito sa Buwan. Okay, ayan. Baka may gusto kayong sabihin din or any message na gusto nating iparating sa mga nanonood at syempre sa mga taga Bukal Norte. May nagpapa-shoutout po doon, no? Sige lang, sir. Parang wala. Ano po yung baka may gusto tayong sabihin sa ating pong mga kabataan kaugnay dito sa ginagawa ng ating pong kasundaluhan? Siguro, Or- pan na lang. Kumusta po ba ang suporta ng mga kabataan po ng taga Bukal Norte? Ayos naman po. Kuwan naman po sila. Aware naman sila na may magaganap na ganito dito sa barangay. Okay, ayan. Yan, shout out na, sir. Baka nanonood po yung asawa nyo or family nyo po, sir. Shout out na lang naman sa family ko, family Balbo. Ayan. Thank you so much, sir. Salamat po. Sige po. Hindi kayo sinya to. Ano na, Sir Jimmy? Ayan. Nag-prepare pa lang din sila. Itong actual scenarios na gagawin ko ng ating mga kasunduan ng 77 Infantry Battalion.
balik. Yan, shout out nga muna natin itong mga viewers natin, ano, si dami nila. Si katropang MJ Fabros, April Facundo, RJ Bartolome, Alice Helasio, Garcia Poli, magandang hapon, kay Ma'am Lovely Joy Hidchum, kay Ryan Bukayo Adato, kay Jimmy, ayan. Ang dami. Oo. Thank you ha sa pagtutok. Ayan, paki-share naman mga katropa. So waiting lang din tayo doon sa actual na gagawin ng ating pong kasundaluhan sa mismong senaryo na bahagi ng kanilang military exercise ngayong araw. So dito mga katropa ay andito ang presensya ng Kapulisan, PNP Dinapige, and meron din ang taga Bureau of Fire Protection. Siyempre, LGU. Ang LGU, Dinapige, andito rin mga katropa. Ano, ito. Okay, so balik tayo doon. Tara, Rose. So, yan. Hindi ko maano yung ipan mo sa baba. Hindi, yan na lang hawakan. Kayo na lang mag-interview, ako na lang mag-hawak. Kayo na lang mag-interview. Ayun ang hawakan. Hindi, pagkukan ko hindi ko na. Kasi para ako na lang magmamando ng live. Tawid mo sir, nakarating ka ng pag-asa. Tawagin mo sir.
Bahan nila ang kasi ng Kaya nga, kasi pagkatapos yun, naalis na sila. habang hindi pa kasi. Sir, dyan na muna yun. Nakakano ba yun? Sabihin mo si Ika. Sige sila TV dito. Start na yung dito. Start with the program. Kahit ka na program. Kahit ka na program. Eto, okay na to. Kahit nagdan. Start na rin. Amen. Ladies and gentlemen, good afternoon. Welcome to the Coastal Defense Capability Demonstration. With us today is our Brigade Commander, Brigadier General Roderick Malalag, Philippine Army. 77th Infantry Battalion Commander, Lieutenant Colonel Banu. Bye. Incoming 77th Infantry Battalion, Lieutenant Colonel Perez. 8th FOB Battalion, Lieutenant Colonel Aguilar. Our Hi, sir. Honorable Vicente D. Mendoza, our Mayor of Dinapigue. Vice Mayor of Dinapigue, Honorable Rhea Silvia Candido. Ms. Mildred Balunsat from Cedro. Barangay Captain Bukal of Norte. Kapitan. Mr. Alvin M. Lau, MDRMO representative. SB members, personnel from PNP, BFP, and Coast Guard. Once again, ladies and gentlemen. Today, the 502nd Infantry Brigade together with the 8th FOB, 1st Cavalry and 77th Infantry Battalion and Philippines Coast Guard will demonstrate a coordinated coastal defense operation designated to protect the shores of Dinapigue from a simulated amphibious threat. This activity is conducted as part of our Combined Arms Brigade exercises, showcasing our readiness, interoperability, and capability to defend our coastal areas. At this point, I call on Lieutenant Colonel Aguilar, the Battalion Commander of 8th FOB, for a short explanation of their capabilities. Kapwa po dito bayan, magandang hapon po sa ating lahat. Sa ating Brigade Commander kay Mayor Salamat na ng hapon. Ako po si Lieutenant Colonel Aguilar, ako yung Battalion Commander ng FAUG na may hawak nito ng asset na nandiyan sa harapan natin. Ang tawag po dyan ay 105mm and 101A2 howitzers. Howitzer po siya, 105mm. Howitzer. Ang range po niya ay umabot ng 11 kilometers. So, yun po yung maximum na kaya niya abutin. So, sa buong batalyon ko, meron kami niyan 18 na howitzers na tulad nito. Sa ngayon, meron tayong dalawa. So, yan po, aabot siya ng 11 kilometers. Kung sa edad niya, may katandaan na po yan. Ginawa po yan sa Rock Island Arsenal sa United States noong 1940s. Kasi edad na nanay ko. 1940s po yan ginawa, 1945. But kahit na ganun siya katagal na sa serbisyo, napaka-effective pa niya. Doon sa Southern Mindanao, madalas po yan na kasabay ng ating mga infantry unit sa kanilang mga operations. And even dito sa area ng 5th IB, yung mga kasagsagan pa, malaki pa yung formation ng ating mga kalaban, ay nagamit natin yung asset nila. Sa buong artillery, meron kaming tatlong 105 na howitzers na klase. Ito, yung isa, yung 105A1A1 na modelo. Meron kami yung upgraded na howitzer. Kamukha niya, mas mahaba lang yung barrel niya. At meron din kami ng Italian pa howitzer na pwedeng kalas. Ngayon, meron din tayong sari-saring bala na pwedeng gamitin dyan.
yung nakita nyo kanina, and yung gagamitin ngayon natin ngayong hapon ay yung tinatawag natin na high explosive. So, ano po siya? Upon impact, pumuputok siya. High explosive, and yung killing radius niya ay nasa 50 meters. So, yun po, high explosive siya, and itong howitzer naman natin, is area fire siya, not necessarily na tamaan niya yung punto na, kunyari, yung TV niyan, yan mismo. Basta pumasok siya sa 50 meter radius, ay may kalalagyan na po yung target na gusto natin dito. Yun yung una, yung high explosive. Meron tayong pangalawa, yung smoke. So, ang pinoproduce lang po nun is usok. Usok lang siya. Ang purpose is either to obscure or i-screen. Obscure meaning hindi itago yung ating mga friendly forces. I-screen ay ilapit dun sa kalaban na hindi siya makakita. So yun po yung pinakaiba ng obscuration and screening. And yung pangatlong bala po na meron tayo is yung elimination round. Yung elimination round ay umiilaw sa gabi. Maabot siya ng mga 2 minutes na dun sa taas. And yun po, tatlong bala na meron tayo sa ngayon. In the future, meron tayong mga procurement na ginagawa ngayon, part ng ating organization. Kung bibili na rin tayo ng mga precision guided munitions, ngayon, pag sinabing itong TV na ito yung gusto natin tamaan, yan talaga siya mahulog. So yun po yung simple na yung capabilities ng ating asset na nandyan sa ating harapan. Yun lamang po, maliban na lang kung meron kayong katanungan. Okay na po? Thank you. Thank you, sir. Yung activity sa gabi, Ayos. i-con. So mamayang gabi po, meron tayong activity. So kaya rin natin makapag-start tayo ng alas 7. Puputok tayo ng illumination rounds at ng high explosive rounds. Pero 6 na illumination rounds, papunta pa rin dun sa dagat. Kung maganda yung panahon, hindi masyadong maulan, kita-kita nyo yun doon. And habang umiilaw yun, yung target, same target, gagamitan natin yung high explosive round na yung ginagamit natin ngayon. Maganda pong pagkakataon, kung gusto nyo manood, makita nyo mamaya, yun, parang high-end na ano yun eh, na fireworks. Kasi yung isang bala natin noon ay maabot ng 105,000 lang. Napakamura po. So, kung 600,000 na Opo, sir. yung ginastos mo. More than half a billion yung gagastusin natin mamaya. Wow. Kung isabay pa natin ng mga AC, sobra billion yung gagastusin natin. Pero po, mahal po talaga yung pera. Training pa lang yun. Trading pa lang, sir. Thank you. The scenario begins with an unmanned aerial vehicle conducting surveillance over the Philippine Sea, detecting a simulated hostile force advancing toward the eastern coast of Dinapigue and relaying real-time intelligence to the brigade command post. The live aerial feed you are currently seeing on the screen is being provided by the UAV as it monitors the area of operations. Simultaneously, recognizing these elements confirm the enemy movement. Through the combined efforts of aerial and ground surveillance assets, commanders gain a clear operational picture and coordinate the coastal defense. With the hostile force positively identified, the brigade initiates long-range engagement operations. Alpha 6 Maya. Alpha 6 Maya.
Technical target, Echo Bravo 0467, out. Upon receiving target information from the reconnaissance and aerial surveillance assets, the 8th Battalion swiftly responds. From concealed firing positions inland, 105 mm, howitzer ranged roar into action, launching successive fire missions toward the advancing enemy formation. Maghingi ng clearance. Archer, this is Liberator. Go ahead. Sir, not ready to fire. At your command, out. Okay, Archer, fire. Tingnan nga natin doon. Check. Makita. Wala, may shadow kasi. Doon sa gitna. Explosion erupts across the simulated landing force Malapit. as artillery rounds hit on designated target areas. The bombardment disrupts enemy movement, breaks formation cohesion, and forces the hostile force to continue its advance under constant pressure. Gumagalaw yun. Yung target. Parang yun yung parang style yun sa Palawan. Parang yung markings yung sinusundan mo. Bala. Oh, 100,000. Tango, Hotel, India. Diamond, Tango, India. Out. Okay. Putok ulit. Puputok ulit. Connection, wala. Tango, Hotel, India. Minus, Tango, India. Out. At this point, the 8-5 adjusts their target. Gawin, gun ready.
closer. Yan po sa mga katropa ko natin. So ngayon, yung another session pa ho ito itong pag-release mga katropa. Ng 105mm howitzer, mga katropa. At ayun nga ang ulitin po natin para po sa kalaman ng mga late tuners. Ito pong kinalalagyan natin, yung kinatayan po natin ay 6 kilometers away doon po sa target na nasa tubig, nasa dagat po siya. At sa ngayon po, sa bawat po putok na inyong napapakinggan ay nagkakaroon po ng adjustment hanggang ma-dead center, ika nga ay mapatamaan yung target, mga katropa. At abangan po natin at ngayon po ay nagkakaroon muli sila ng adjustment at ito po ay ang ginagamit nating ng ating mga spotters ay yun pong drone na malapit po doon sa dagat. Pwede naman kasi. So yan po yung Howitzers. please zoom ko nga. Ayan, napakita natin. Ito pang G. Yan yung mga pang-target po natin para po malaman nila kung ano pong degrees ang kanila po magiging adjustment based po dun sa report ng mga spotters. At mga katropa, kung nakikita nyo po, ang mga ginagamit po mga howitzers ay nakatakip. Sila po ay naka-camouflage. Ito po ay may dahilan kung bakit po nga ginagawa ng ating mga Philippine Army para po maitago yung mga armas natin na ginagamit upang mahit po yung mga target. At for information din po ng ating mga katropa, ito pong ating tinatayan, po ng ating sinasabi ay 6 kilometers away, pero ang maximum range po nitong ating 105 howitzers ay hanggang 11 kilometers. Malayo po ito, mga katropa, ang naabot itong howitzers. Ito po ay base doon po sa magiging pwesto ng kalaban kung sakali mang merong mga atake na manggagaling po sa karagatan, mga katropa. Pero yung ayun yung hindi pa ba nasa-author yun? Yun nga ang inaano ko. Kasi iba-iba ng ano sila. Para sa Firefighter. ano, 8 field artillery. Tandaan mo na. Ayan po, mga katropa, at handa na ulit pumutok itong ating 105 howitzer.
mga katropa, dalawa pong magkasabay na howitzer yung pong pumutok. At tingnan po Based on natin. the aerial flight, target adjustments are being made to ensure accurate engagement of the simulated enemy forces. This process enables our artillery units to refine their firing data and deliver precise and effective fire to target. Malapit. Fire protected, sir. Malapit lang din. Check ulit natin. Titingnan natin mga katropa kung At this point, the FAB commands fire mahihit. for effect means that the target is within 50 meters radius. So yung nasa gitna po yung target. Tignan natin kung matatamaan. Yung bilog na maliit. Ayun. Malapit lang. Malapit. At least malapit. Within 50 meters. Within 50 Wala na tayong meters. target pag tinamaan nila ngayon yan. Maganda mahuli yung tamaan. Ayan. Ano, punta tayo sa mga scenario. 50 meters. Ayun mga katropa, binerify po natin yung target at malapit po doon sa target yung binagsakan po ng mga bala nitong ating 105 howitzers at ito po mga katropa ay kung napakinggan niyo po kanina, una muna ay isang putok. Malapit din po ang pinatakan ng mga bala at sinundan po ng dalawang sabay na putok. Ibig pong sabihin ay yun pong target ay kung siya ay moving, posible pong tinamaan kasi nga po ay 50 meters. 50 meters po ang yes po mga katropa, 50 meters po ang radius nitong atin nga pong bala kung saan po bumabagsak. Ito nga pong ating mga 105 howitzers. Tango, India. And po mga katropa, meron na namang may correction naman po silang ginagawa. Hindi lang po natin alam kung ano po ang susunod na senaryo, kung ano na po ang gagawin itong ating 77th Infantry Battalion. Sige, balik mo na habang battalion kami. Ito pong nandito ngayon, naglalaro po yan, Alpha Battery namin. Ako, okay. Sugod na ako, diba? Starting ko, unang pag-abot dito mga kaon. Part of this, bawas na lang.
50-meter region. May arming distance. Parang 2 o 3 din yan. Pero ang tanong, yung kay Cadet Pagtalyon, yung 94. Ayaw po sir. Pero dahan-dahan siyang nag-arming distance habang ginagawang katok. Sa tagal sir. No? Kasi hinanap ko sa class 92. 91, mga first class. Is mo right? Hanggang sa from kung anong year pumasok ang 91. 87. Pagpalagay mo, yearling sila nung 88. Hanggang 1994, 6 years. Sabi kang inabot ng mga arming distance. May babae. Kobo naman. Sir Angel sir. Dalawa pa. Kaya nga sabi namin 2-star na siya eh. Kasi 6-hotel at saka hindi na nila alam kung saan siya ilalagay. Kaya sir, sabi ni Hero, nagpapamusta siya sir, kung 6-footer ko ba talaga? Oo, ano ito? Kaya tingnan mo ngayon, rounded din niya. CMO, maagang nag-CMO sa tayo. Sabi niya, kung gira-gira, meron pang kalye. Sa akin, hanggang international, meron ako eh. Siya yung nag-decide. Kung wala siya dun, yung commander, wala. Sasabugin natin yan. Alin po sir? Hindi po Opo sir. dito na. Hanapan natin yung ano sir, tanungin natin si Walis. Hindi naman natin. Okay. Sige, Sir, ano pa yung mga, yung nasa baba, sir? Parang yung telescope. Ano po? Ayan po. Parang siya yung ano, nag-guide ng tama yung tutok niya. Siya yung pinaka-side. Di ba po ba yung baril merong side na pinisisilid? Sa kanya naman siya yung gumagawa. Para make sure na tama yung direction. Pag pumutok, gumagalaw kasi gawa ng recoil siya. Para makabalik siya During the operation, the 8th yun ang sinisilid. Field Artillery Battalion is being detected by an enemy group, prompting the unit to immediately displace to its alternate fire base to avoid enemy targeting and maintain combat effectiveness. ayos na lang. Ladies and gentlemen, may we request our attention to the activity area as the participating units maneuver to their designated positions in preparation for the next phase of the coastal defense capability demonstration. Ang doktrina mo is maglilipat siya ng other fire base. Kasi pag pumutok siya, makikita na yung location. Yung ginagawa po nila is from Tatanggal niya yan, lilipat sila sa ibang lugar Okay. para hindi sila ma-select na binaban. magiging kalaban natin ay nakita na tayo. Sinimulate na nila. Kakayahan na So, ang ibig sabihin po, lilipat sila. Lilipat sila. Kasi nakapaputok na sila ng isang mga fire for effect. training, this Meaning, exercise. na-notify niya yung enemy yung location. Kasi matatansya yan, 11 kilometers circular lang yun sa target. Pero for the Kaya lilipat yan sila. Atras na o Punta sa isang position. lipat-lipat sila. Lipat na naman sa mag-alternate importante yung concealment. Ma-rehearse talaga dyan Kasi kahit sa satellite image, kaya At may least inumin na na-rehearse ng ito Ricky. Kasi yung dukaan alam na
Ayan mga katropa, no? Kung napapansin nyo po ay tinanggal na po nila yung kanilang concealment at ililipat po nila ng pwesto. Ang purpose po nito ayon po sa commander ng 8 Field Artillery Battalion na si Lieutenant Colonel Aguilar ay para hindi sila ma-detect ng kalaban. Kung kasi 11 kilometers lang po ang layo nitong mga Howitsers, kaya po pwede po nilang sila po ay lilipat ng pwesto para po hindi sila kita ng ating mga kalaban, mga katropa. Thereafter, movement from assembly area to their designated positions takes approximately 7 minutes, highlighting the unit's rapid deployment capability and operational readiness. Lobat. Nakalobat, ano na ito, ma'am? Ibulsa mo na lang tong ano. Ano ba yan? Bigay ko sa Jimmy, bigay ko. Got it? Then, ako din bigay. Hindi. Bigay ko sa bigay ko. Kasi mag-ayos pa din. Dilipat sila. Sungan natin. Ayan mga katropa, no? Moving na po. Ito pong personnel po ng 8FA. At lilipat po sila ng pwesto. Tulad nga po na ating nasabi kanina mga katropa ay upang ma-avoid nila yung detection po ng kalaban. Kasi po makukuha na po sila sa satellite kasi nga po ay nakapagpaputok na po sila ng kanila nga pong 105 Howitsers. At para ma-avoid po yon, mga katropa, ay lilipat po sila ng pwesto.
Okay mga katropa, paki-comment lang niyo po ang inyong mga reaction regarding po sa ginagawang itong exercise ng 77th Infantry Battalion mga katropa. At medyo malayo-layo na po yung nililipatan itong mga personnel equipment po nitong 8th FA Battalion mga katropa. At ito po ay kasama din sa senaryo ngayong ginagawang exercise mga katropa. Tapos after nila mag-fire mission doon, 6 rounds doon, tapos 2 rounds. Itong exercise na to kasi tingnan mo naman sir, diba? Pag maka-establish ulit sila ng pwesto yan, mag-set up na sila ng target, yung sinabing goal na parang front sight na, so tututok ulit nila yung kanyon, magpupunta na naman sila, so ang important sa exercise mas mapabilis pa ang pag-deliver sa target. Kasi kung hindi mo pinapractice kasi ito, dapat hindi man parati may tutok-to, diba? Pero sa exercise na ito, kahit na walang gera, nakakasa yung skill ng ating mga kasunod. Parang ganun yung purpose. Yes po. So pwede ikaw na lang yung magkasabi. Ikaw na po magsasabi. Pinipid ko lang Sir, pwede kong ano yung mo? hindi ko na lang yung si Captain Ricardo na lang yung MC. Yun na yung MC. Si Assistant S7. Kilala mo pala? Nahiga na interview po namin sa station. Apo. Kasi si 7 namin yan. Apo. Kasi ako sir, personal sa physically, hindi ako dapat lumabas ka. Apo. Maximize mo. Turuin mo ulit. Okay po. Focus na naman yan ang gaano kalayo yung target. Mahirap yun. The troops have now successfully occupied their designated positions. At this time, the units are conducting final preparations and coordination procedures as they ready their weapon system for the next phase of the operation.
Ayan mga katropa, nakapwesto na ulit itong personnel at saka yung mga artillery nitong 8FA at napakahalaga po ng exercise ito mga katropa kasi nga po ay kung mapapansin nyo lumilipat po sila ng pwesto pagkatapos po nilang ng isang pag-atake o yung pagpapuputok po ng 105 howitzer. At ang purpose po nito mga katropa, nitong exercise na to ay napakahalaga po para po sa paghahanda kung sakali man po at may magaganap na pag-atake mula po sa labas. At ito pong paghahanda na to, ito nga pong ginagawa itong exercise ng Philippine Army ay para makatugon dito po sa panlabas, galing sa labas na atake kung meron man mga katropa. Sa ngayon po, ang ginagawa po nitong mga personnel ng field artillery ay nag-set up na po ulit sila at tinitingnan yung proper coordinate doon po sa kung anong mga target na meron po sila. At titingnan natin po muli mamaya pag sila po ay nagpaputok, sila po ay umataking muli kung ano pong mga adjustment ang kanila pong mga nagawa na mga katropa. At sa lahat po ng mga umaantabay po, dito nga po sa ating ito pong ginagawa na exercise po nitong 77th Battalion at Infantry Battalion at sa pakikipag-ugnayan nga din po sa 502nd Infantry Brigade at syempre dito sa 8th Field Artillery Battalion. Ayun, okay. Ayan pa mga katropa, last scenario na po ito ngayong oras na to ay naghahanda nga po ang mga personnel po ng 77th Infantry Battalion at tinitingnan na po nila ika nga yung mga kanila pong target, sineseta po nila ang mga kanyon, yung kanila pong artillery para po nagsabi ako sa'yo ng mag-delay ka ng 5 seconds dyan. Yan, bago ka mag-target. Interviewin ka namin na pagkatapos. Thank you. Bali, lumipat na sila ma'am ng pwesto para hindi sila ma-detect ng satellite. Kaya sila pala naka-camouflage, naka-concealment para hindi sila agad makita. Ngayon, nakapagpaputok na sila. Then, magre-react doon. Oo, yung makakapag-retaliate yung kalaban. At para yun ay hindi makaka-retaliate, nilipat sila ng pwesto. Oo. At least kung kahit na papaputok sila doon. Kung mag-drone sila. Yun. Mag-drone sila doon. That is other scenario. Say again, sir. Say again. May tatlong lumalapit doon sa firebase. Over. May tatlong taong lumalapit sa firebase, sir. Correct? Correct. Pa-check lang. Wala kasing helmet, sir. Kaya wala tayong pan.
I-adjust nila yung nakapastol nila na baka eh. Kung ano may mga baka doon, baka magulat ba tapos magwala yung baka. Sir? Oo, sir. Pasabihan lang sila, pasabihan kung ano yung pamilya doon. Si Mike. Pati yung nag-explain kanina. Ay, mga baka dito. Iban sila ba? Oo, kasi dito siya nakalocate eh. Pasabihan yung tatlo doon. Over. Dito siya Yan, siya yung nag-explain kanina kung gaano kalayo. Pero dito, dito ba? Sino? Sir Aguilar. Aguilar? Hindi. Kung nakasalamin. Oo, hindi. Hindi siya. Pero siya ang may bansa ng control sa... Batayon ano din siya. Siya yung batalyon commander ng 8th Field Artillery Battalion. Okay po sir. Pero kumbaga siya ang nangangasiwa sa ganyan. Oo, kanya nga yan. Personnel and artilleries. Ah, yan yun. Bali yung PIGPAB na operational control ng artillery unit ng 522. Operational control na kanya. Opon lang po sa inyo. May other ano po siya. Ang mother of kanya is supporting sa Rizal Field Artillery Regiment naman. Okay. Batalyon lang ito na naka-upcon sa siya. So, sa operational Brigade kasi control. marami kaming sub-units. Meron kaming artillery, may ito, yung cavalry, yung tanke. Recon kami, yung SOF. Sa aming unit. Colonialistic mindset pa rin. Socialistic. Pero sa ano sir, sa 8 FM alone ay mayroong 18 howitzers. Isang batalyon, ay company lang. Isang batalyon sa anin na. Kaya walo lahat tayo, itin lahat sa tatlo. Sa deployment naman, depende kung saan yung mga targets. For example, kung may dalawa din sa kabila. Synchronized fire na lang siya. May iba ka number. Yung ano yan sir yung tawag nito, yung ads. Sayang naman. Pero may message ko na yan. Meron sa Sir, gaano katagal kapag halimbawa lipat na tayo ng pwesto? Ilang minuto bago Ma-deliver. makapag yung coordinates, mga ilang minuto po. Halimbawa, nandun na po sila sa pwesto. Ilang minuto po bago po maging maayos po yung mga coordinate para po ano na po tayo sa target. Pagdating nila doon, once na dismount sila, gusto sabihin kumalas yung kanyon doon sa track. Sa drill namin, ang tinatarget namin is 7 minutes. So within 7 minutes, dapat ready na yung howitzer natin na mag-deliver ng panibagong mission. Okay po. 7 minutes. So mabilis lang po. Mabilis lang po. Kanina, mabagal lang tayo. Yung pagpunta mismo kasi ganito yung daan. Yes po. Pero kung ihanda na siya, kaya yung 7 minutes. Ngayon, extra careful lang.
doble-doble, paulit-ulit talagang tinitingnan yung mga instrumento para ma-ensure na hindi tayo ma-accident. Yes po. Doon po sa layo na 6 kilometers, di pa 6 kilometers po ito yung sa atin po ngayon, ano? So, ilang minutes po bago po makapag-deliver po? I mean, bago po pumatak yung ano? 20 seconds. 20 seconds. Once na lumabas na dito, fire dito, in 20 seconds, nag-fly, nandun na siya sa ito. And then, paano po yung adjustment na ginagawa na kaya mga spotter? Ayun, meron tayo tao mismo na nagtitigan doon sa liban dyan tayo. Fire direction center natin, yung process niya, magiging data yun, bibigay natin sa 105 para i-adjust natin sa app para yung reflection. Buong process, 3 minutes. Kaya dapat yung mga standard na kailangan. So, for example po, yung kasi sinabi ko isang putok muna. The forward observer has identified the target is now sending another Kasi mortar yung fire. pinakaunang round, for example ngayon, isa lang muna yan. No? Then, just to make sure na doon nga tumama sa target natin. And yung mga succeeding, nagbibigay siya ng corrections. So, si observer natin, sasabihin niya, kumaliwa ka na 200 meters, tumaas ka ng 100 meters. So, pag lumapit na, doon sa target yung bala natin, that's the time na i-execute na natin yung fire for effect na sinasabi or yung sabay-sabay na. Dalawa-dalawa. Okay po. So, kung pag-adjust, isa-isa lang muna. Isa pa, tapos i-adjust yung tuto. Ngayon, pag okay na, fire na. Kung ilan yung request ng operating units. Yes po. Ibig sabihin pala, yung 6 na mismo yung daan dito, yan, yun. medyo ano yan. Okay, yun. Anim, kuya, minsan pwede yan, isang buong batalyon, 18 guns nandyan. Isa-isa lang muna. Isa muna yung nag-adjust. Pag okay na, yung data niyan, kukopyahin ng other 6 guns o 18 guns. Sabay-sabay na sila. Yun na yun. Sir, pwedeng or nagpapa-interview din po kayo sa isang radio program? Yes, okay naman po. Sakto. Kasi ako may program po kami sa XSM. Nag-i-invite kami ng pwedeng may guest. Actually, may slot sa amin ang Army. Oo, para madagdagan din sana. Baka pwede namin ma-invite. Kaya sir, Saan po yung registration? sa Santiago po, sa malapit sa sa City Hall. Pwede kong i-delegate, pwede ako, pwede yung officer kong isa. Malapit. Ano sir, sa kayo naka-base nga pala sa Gamo? Ay, sa Gamo din. Sa Fifth ID. Kala po sa magsaysay pa kayo. Sa Gamulan. At noon kasi wala pang artillery dito. fire when ready. Last year lang din kami namatay. From Sulu. Sir, firing tayo. Sir, pwede makuha ang number sir? Sige po. 0927 368 1202. Aguilar. Colonel, Ricky Anthony. Ayun mga katropa, pumutok na naman yung 105 Howitzer at titingnan po muna natin ulit kung may hit po yung target ngayon. At tandaan po natin mga katropa, kapag ito pong unang putok ay tumama doon sa target o malapit doon sa target, ay pagsasabayin na po kung ilan mo pong 105 Howitzer ang nandito po sa area. Sa ngayon po, dalawa lang po itong nandito. Kaya kung yan po ay tumama, pagsasabay na po nila yan. Yan pa mga katuwapa, ito nga po, nasa unang putok po ay magkakaroon na po ulit ng adjustment. Depende po sa feed ng ibibigay ng mga spotter po ng nito nga po nga personnel ng ATFA. At ayon po sa
patak po nitong bala ng 105 Howitzer ay nasa 50 meters po ang layo sa target. At ito po, magkakaroon po ito ng adjustment mga katropa bago po muling mag-test ng putok upang masigurado kung ito po ay malapit or tatama na sa target. Ayun po mga katropa, paki-comment lang po nyo ang inyong reaction kung kayo po ba ay kung ano sa palagay nyo po na paghandang ito ng Philippine Army, ito po ba ay makakabuti sa atin po ang sambayanan mga katropa, especially dito nga po sa mga yung malalapit po sa dagat, kasi po ang kalimitang atake po ay nagsisimula sa dagat mga katropa. Kung yun po ay galing sa labas, ika nga kung yun po ay invasion from other countries, yun po ay laging sa dagat magsisimula mga katropa. Kaya paki-comment lang po nyo kung ano po ang inyong reaction based dito po sa ginagawang itong exercise ng 77th Infantry Battalion. Ito mga katropa, puputok na pumuli. Ayan mga katropa, ang pangalawang bala dito nga po sa kanilang bagong pwesto. At muli titingnan natin kung gaano po kalayo or madeded center na po ba itong kanila pong target. Short. Pera po sila mag-control sir. Ang tagal ng baba. Kaya pa naman sa drone sir. Bagay, matatamak na yung bato. Kasi yung bagay niya.
Huwag lang kung ano natin yung Correction, wala. Hotel, India. Pares lang man yun. Pares lang. 50 meters. Meron ba kalaki na? Meron ka pasama. Makadrum lang yan siguro. Ganito lang kalaki din. Isang drum lang sir. Pero pag ganito lang kami. Tatlo na po? Ginalungan. Okay na. Panser. Interesa naman yun sir. Ginalungan. Floater lang yata yun siya eh. Yung orange na target. Floater lang yun. Maliit lang. Maliit. Hindi ka ba? Alug-alug lang yun pagka umaalin. Tsaka yung dagat, di ba? May wave yan Ayun eh. nga po sir. Yung computation niya, mga 2 minutes. Iba yung mag-issue. Sir, gagawin ako. Ready. Uy! Kaya pa ito ng drone. Kaya pa ito ng drone sir. Kung ganito ka. Malalaman natin sir kung tama. Pero yun lang. Ito yung sa Kalinga sir, yung last November, ito din yung ulan sir. Malipad balik kami. Target hit. Uy! Wala na yung buwan, target hit pa na. Diba? Ayun pa oh. Ay mga katropa, sunod-sunod na putok po ang pinakawalan po nitong howitzers at ayon po sa mga spotter, target hit daw po mga katropa. Ibig sabihin po na dead center po, kaya po pinaulanan na po ng kanyon, mga bala po ng kanyon mga katropa. Ilang 100,000 na yan, sir, million na. Million na. Alam mo. Yan yung nagastos. Yung bala ng kanyon. Kung ano, kung isang bala mo 100,000. 1 million na. 6 kanina. Diba yung ano mo, yung mga pagka may relief operation, kung gagaling sa Sambuang, halimbawa, yung relief dadalhin sa Cagayan. Tapos mga noodles lang ang laman. Yung baka, kasi mahigit 1 million ang gastos ng isang flight from Sambuanga to Gagaraw or sa Kawayan, sa Pagtuyo. Kaya yung kanilang ano dapat, doon na lang mag-generate ng mga dito, mga food bank, yun ma'am, mga donation. Dito na lang talaga dapat sa ano. Mayor, revised mayor, walang video, walang camera. Actually, dalawa sila
Ma'am. Mamaya po kasi magpa-firing. Nakalive po yan. Tanggalin yung audio mo na kahit. Pagdating mo. Tanggalin yung audio na. Yan. Pwede naman natin hindi ano. Lobot mo nga. Ikuan mo to kasi hindi pwedeng wala to. Dapat gumawa wala din ulit. Bay, anong time daw ang plano nating umalis? Pagkatapos ng interview namin lahat, sir, pwede. Bali, dalawa na lang din interview. Apat, sir, apat. Ay, sino pa? Si Sir Aguilar, si Sir Panoy, si Jenna, at si Fiona. Unahin na muna namin, sir, para after nun, sir. Sige, sige. Iwan ako dito. Sir, excuse me. Baka pwede pong pa-end na mamaya yung live or pag nakapos. Ay, yung live. Ay, end na po. Tapos na ba? Ayun na po kanina.